tuwing Miyerkules, alas 4 ng hapon, kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko, Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Ben-Hur Abalos. DILG sa DZRH Break Time. Pilipinas, ang oras 7 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Alamin kung ano ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sina DILG Secretary Ben-Hur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayong araw ng Miyerkules, July 3, 2024? At welcome po sa DILG sa DZRH Break Time. Minus Lakay Mayor Deo Macalma. Kami po muna ang iyong pansamantalang makakasama dito sa programa. Ako po ang inyong lingkod, Elaine Apit. And of course, maliban po sa akin, ay makakasama rin natin sa programa ang pangalawang kalihim ng Department of Interior and Local Government, si Undersecretary Odilon Pasaraba. Magandang hapon, Yusek. Magandang hapon, Elaine. Wow, Odilon. Talaga naman. Magandang hapon, Elaine. Of course, Lakay Deo, kumusta ka? Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, batiin natin ang mga nagpipiesta ngayon. Saan, Atty. Yusek? Jose Joel Doromal ng Maramag, Bukidnon for their Spring Festival. Wow, Parang ganda happy nito, fiesta. no? Yeah. Of course, Sambali Festival ng Piat Cagayan, no, kahapon. And bukas. Saan pa yan? Yes. Bocaue, Bulacan, ang Pagoda Festival under the leadership of Eduardo J. Villanueva Jr. Mga mayors, mga kababayan natin sa Maramag, Piat, Gamu Isabela, of course sa Bocaue, Bulacan. Happy fiesta po sa inyo mula po sa puso at sa tanggapan ni Secretary Ben-Hur Abalos. Ang DILG po ang inyong makakasama na naman. Elaine, dito sa DZR live, no? Dito sa DZRH Break Time upang mas maipalapit po namin ang aming ahensya, magbigay ng mga updates ng mga DILG Connect, mga issues and concerns sa lokal na pamahalaan. At dahil dito, gusto po natin ipamalas na may gobyerno sa DILG. Matino, mahusay at maaasahan, Elaine. Yes, at bilang bahagi po ng mas pinalawak na paghatid ng balita at serbisyo, ang DZRH Live ninyong mapapanood sa DZRH News Facebook page, DZRH News YouTube channel. Yan po ay sa pamamagitan ng DZRH News Television. Sa amin pong website, dzrhnews.com.ph. Sa cable channels, nationwide po yan. And of course, nationwide din po tayo napapakinggan via DZRH 666 kHz sa inyo pong mga radyo. Elaine, no? July 1st, Wednesday of the month. Happy Baclaran Day. Ayo, Baclaran nga pala. Simbang Baclaran. At kapag ganito, Yusek, maraming tao. Tsaka si Lakay Deo, lagi niyang binabanggit yan. Yes. So, alam naman natin, Mama Mary loves us. Yes. Okay? And July, sinasabi sa atin ng buwan ng July ang Nutrition Month. Yes. At World Population Day. So sa lahat ng mga barangay nutrition scholars natin, mga barangay health workers, of course sa mga punong barangay at mga barangay officials, ito ang DILG sa DZRH. At para sa inyong mga katanungan, mga nais idulog sa ating ahensya or ang mga gustong aksyonan ni Secretary Ben-Hur. Ayun. Tayo din po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. Ayun. At bago sa ating mga talakayan, Yusek, of course, puntahan muna natin ang mga pinakahuling kaganapan at aksyon sa DILG. Tama, Elaine. Sister L, sa DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin ang mga latest happenings, mga updates, at mga kaganapan sa ating ahensya. Take it away, Elaine.
At ito na nga po, ipinagdiwang ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang ika-33rd anniversary nitong Lunes, kung saan po ipinahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos ang mahalagang kontribusyon ng BJMP sa buhay ingatan, droga'y ayawan o yun pong bida na kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. Kinilala naman ni BJMP Chief Jail Director Ruel Rivera ang mga outstanding BJMP personnel at units, gayon din ang mahalagang kontribusyon ng ahensya sa pagtataguyod ng kaayusan at karapatan ng mga person-deprived o persons deprived of liberty. Bahagi rin ng selebrasyon ng anibersaryo ang pagkilala at pagbibigay ng halaga sa talento ng mga PDL sa pamamagitan ng National Bida Painting, Handicraft Making at Songwriting Challenge na may temang handog ng bagong Pilipinas, mga programang parangal o mga programang pangpiitan tungo sa bagong bukas at bibigyang parangal po ang mga mananalo na mga PDL sa Patimpalak. Yan po ay sa July 18, 2024, araw po yan ng Huwebes. And syempre, kung makikita mo ang mga likha, husay. Nakaka-amaze na Yusek. Ang talentado talaga. Talento ang mga, may talento ang mga natural na Pilipino. talento. Okay? At sa loob mo makikita pala yun, no? At nilalabas natin para magbigay ng puwang na ma-appreciate yung kanilang relevance and significance, no? Sa ating, komunidad. At yung mga ating first PDLs. Sa ika-33rd anniversary of course ng BJMP, nakikiisa po ang DILG at ang mga lokal na pamahalaan. Naniniwala si DILG Secretary Benhur Abalos ng wastong nutrisyon, lalong-lalo na sa mga bata, ang susi upang mapabuti ang academic performance ng mga estudyante. Ito ay kasunod ng panawagan ni Secretary Benhur Abalos bilang Vice Chair ng National Nutrition Council or NNC Governing Board para sa kooperasyon at pagtutulungan ng mga nutrition advocates sa implementation ng Philippine Plan of Action for Nutrition or PPAN para sa taong 2023 to 2028 na magsisilbing gabay sa bansa upang labanan ang malnutrition. Inihalimbawa ng kalihim ang programa ng Mandaluyong City upang tugunan ang malnutrition at ang pagkabansot ng mga bata upang makamit ng lokal na pamahalaan ang Nutrition Award noong 2016. At kabilang ang siyang ahensya ng gobyerno sa NNC Governing Board, isang DILG sa mga tumanggap ng Philippine Partners Award for Nutrition para sa contribution nito sa multisectoral at sustainable planning, development, implementation ng Philippine Plan of Action for Nutrition or PPAN. Samantala sa ibang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si DILG Secretary Benhur Abalos, mga kalihim ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development ang pagbabahagi ng assistance sa mga magsasaka at mangingisda sa Antique na lubos na naapektuhan ng El Nino sa nakalipas na mga buwan. Kabilang sa mga tulong na handog ng pamahalaan ang makinarya, binhi, fertilizers at halagang 10,000 pesos sa 50 na mga benepisyaryo mula sa Antique, Iloilo, Capiz at Aklan. Dagdag pa dyan ay nakatanggap rin ng mga benepisyaryo ng tulong mula sa DSWD at sa opisina ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Samantala, 100 million pesos naman po ang financial aid ang ibinahagi ng pamahalaan para sa mga Boholano at Cebuanong magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya na napinsala ng El Nino. Salamat naman sa ating presidente, of course kay Secretary Benhur Abalos, ang kalim ng DA, DSWD at marami pang mga ahensya ng gobyerno na nagbibigay naman ng suporta sa ating mga magsasaka at mga mangingisda na nakakataba sa puso bilang isang manggagawang Pilipino sa gobyerno na nasa centerpiece ng ating administrasyon ang backbone. Yes, at tama, Yusek. Bumubuhay sa ating ekonomiya ang mga magsasaka. Tama ka dyan, Yusek. Tsaka napakahalaga po talaga na tinutulungan talaga natin sila dahil sila yung nagbibigay ng pagkain sa ating mga kababayan. Dito sa ating bansa, parte din yun ng ekonomiya natin, yung pag-circulate ng maayos ng ekonomiya. At naniniwala ako talaga na
pag maalagaan natin sila, manurture sila, sila yung magpapanday na magandang pundasyon, no? Tama, Yusek. Ng kinabukas. I agree. Yeah. Kaya sa ating mga magsasaka, high moral tayo. Sa mga mangingisda, high moral tayo. Sana magiging high moral. Ito mga pinapaabot na tulong ng ating Pangulo nationwide. Yes, hindi lang sa lahat po yan, buong Pilipinas. Yeah. Ay sana makapagbigay naman ng inspirasyon sa ating mga mangingisda at magsasaka na ituloy ang laban. Opo. Tama, Yusek. Dandaang individual mula sa LGUs, National Government Agency at iba't ibang sektor ng Gimaras or sa Gimaras ang nakisaya sa Salba Vida Fun Run or sa Gipin Lahat para sa Bayan, Buhay Ingatan, Drogay Ayawan. Ang aktibidad ay bahagi ng inisyatibo ng lokal na pamahalaan ng Gimaras para sa kampanya laban sa drug abuse at masigasig na pakikiisa sa pangangalaga sa kalusugan at disaster preparedness. Sa mensahe ni DILG Secretary or Undersecretary for Local Government Marlo Iringan na dumalo rin sa Salba Vida Fun Run, binigyan diin niya ang mahalagang buong puwersang pagsasama ng mga ahensya upang labanan ang illegal na droga. Ngayon din ay hinimok niya ang publiko na tulungan at makiisa di lamang sa kampanya kontra illegal na droga, ngunit maging sa iba pang mga programa at proyekto ng ating pamahalaan. At ilan po lang po yan sa mga balitang hatid ng DILG sa DZRH Break Time. At sa ating pagbabalik, Yusek, may mga makakasama tayong mga mula sa lokal na pamahalaan upang alamin naman ang kanilang mga programa sa disaster risk reduction and management. Napakahalaga po yan, lalo na po ang Pilipinas. Alam naman natin, medyo hindi lang po bagyo. Kaya nga climate change kasi, Yusek, di ba? Iba-iba na yung dala. May kapag kakonting ulan, ang tindi ng baha. At saka may landslide. Napapanahon. Oo, Sister Elle or Elaine na kailangan mapakinggan. At ilabas natin no ang mga aksyon at mga resulta ng kanilang mga programa at implementasyon ng kanilang mga plano, ang ating mga lokal na pamahalaan. Kaya napakasarap itong napakasarap pakinggan ang usapang lokal sa bagong Pilipinas dito sa DILG. Tama ka dyan, Yusek, dahil yung iba hindi lang nila napapakinggan, hindi nila nakikita, kaya hindi masyadong na-appreciate. Pero kapag ka nakita, napakinggan, ay wow, galing, ganun pala yung ginagawa nila. Kaya naman, nilunsan Secretary Benhar Abalos etong DILG sa DZRH para kahit papaano, magbigay daan. Yes, magbigay daan at mapakinggan ang boses nating mga lokal na pamahalaan. Yes, at lahat po yan sa ating pagbabalik. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Pilipinas ang oras, 19 na minuto, makalipas ang 4:00. In this new age of good governance, the SGLG remains steadfast in its mandate of advancing the matapat at mahusay brand of local governance. Strong, unwavering, resilient, the Council of Good Local Governance takes the lead in recognizing LGU exemplars of meaningful local autonomy and development. The Council is chaired by the Department of the Interior and Local Government and is joined by partner executive agencies. Ably supported by our very own core of hard-working DILG regional and field counterparts and reliable implementation partners, we assess all provinces, all cities, and all municipalities in the country, year in, year out. A true testament to our unwavering dedication in this journey of tapat at mahusay na pamahalaang lokal. One nation, one vision, one seed. The seed of good local governance. Aksyon at serbisyo publiko. Mga sumbong at suwisyon mapapanood at mapapakinggan sa DILG sa DZRH Break Time. Tuwing Miyerkules, 4:00 ng hapon, kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko, Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Benhur Abalos. DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon.
Nagbabalik po ang DILG sa DZRH Break Time. At ang minus lang kay Mayor Deo Macalma, Sister L po, Elaine Apit ngayong araw ay ating talakayin naman, Yusek, ang mga programa at proyekto ng ating mga lokal na pamahalaan pagdating po sa usapin ng disaster risk reduction and management. Napapanahon, Sister L. Yes, Yusek. Lakay Deo, kumusta ka? Napagod. Okay. Kanina, Sister L, pinag-usapan natin yung mga iba't ibang milestones para sa buwan ng Hulyo. At ngayong buwan pala ng Hulyo, ating gugunitain ang National Disaster Resilience Month. Wow! Upang bigyang pansin ang kahandaan ng ating mga mamamayan sa mga sakuna at kalamidad, gayon din ang pagtugon ng ating mga otoridad sa disaster and emergency response efforts. At sa hapong ito, sa ating mga tagapakinig, ating kilalanin ang dalawa sa mga lokal na pamahalaan na binigyang parangal noong 2023 Gawad Kalasag or Kalamidad at Sakuna labanan sariling galing ang kaligtasan na taunang pagkilala sa best practices at mahusay na inisyatibo ng mga LGU sa DRRM or Disaster Risk Reduction and Management. Kaya naman atin pong makakapanayam sina Governor Eduardo Gadiano ng Occidental Mindoro and Mayor Norman Sabdao ng San Miguel, Leyte. Magandang hapon, Governor Gadiano. Apo, kumusta kayo? Ay, magandang hapon na Yusek Odilon at saka sa iyo Elaine at saka kay mahal na Secretary Benhur Abalos at kay Lakay Deo Macalma. Sa inyo, magandang hapon. Wow! And magandang hapon, Mayor Sabdao, Norman Sabdao ng San Miguel, Leyte. Sir, good afternoon. Good afternoon, Mayor. Good afternoon po, Yusek at saka Ma'am Elaine. Ganon din po sa ating mahal na Secretary ng DILG at maging ganon din po kay Lakay Deo. Maraming salamat. Alam mo, Elaine, si Mayor Eduardo Gadiano ng Occidental Mindoro ay may pusong Ilocano. Governor. Yes. Si Governor Gadiano. Yeah. Bigyan po natin siya ng oportunidad para batiin ang mga kababayan natin sa Occidental Mindoro. Gov, please. Batiin ko sila sa salitang Ilocano na imbag nga malim, kada kayo amin, ang makina idakin kakabsat. Ibig sabihin ay magandang hapon po sa ating lahat, sa ating mga kapatid at mga magulang dito sa Occidental Mindoro. Yes, and Sister L, pinuntahan ni Presidente Bongbong Marcos at mga cabinet secretaries ang Occidental Mindoro dahil isa ito sa mga probinsya na naapektuhan ng El Nino. Tama, Gov? Tama po, Yusek. Tama. Kumusta naman po ang pagbisita ng mahal na Pangulo at of course Secretary Benhur Abalos, DSWD Secretary Rex, and of course the DA Sir Laurel. Kumusta naman po noon? Opo, kasama ng ating presidente ang ating mga secretaries at nakita nila personal ang kalagayan ng Occidental Mindoro. At mula doon ay talagang nagbigay sila ng konkretong mga solusyon sa mga problemang nakita at yun, nagtulong-tulong ang mga secretaries natin at yun po yung kasalukuyang in-implement dito sa aming lalawigan. Wow, di ba? May gobyerno. Elaine, kako sa'yo eh. Ang Occidental Mindoro Gov ay kinilala bilang Beyond Compliant sa 2023 Gawad Kalasag Seal and Special Awards. Ano ang mga nagiging inisyatibo o mga pangunahing programa ng ating pamahalaan, ng ating provincial government sa DRRM, maging ang pag-aksyon sa mga disaster-related incidents? Kasi pagka-disaster kasi, yung sa preparedness, sa pinag-uusapan dyan, during at saka yung post. Yung sinusundan namin kasi dito, yung nilabas ng ating mahal na Secretary Benhur Abalos, yung operation listo. Sa operation listo, maliwanag kasi kung ano yung trabaho namin. At bilang governor nga, ay yun nga, pagka may mga ganyang anunsyong bagyo, ay tayo ay nagpapatawag kagad ng PDRRMC, yung council, para mag-usap-usap, para pag-usapan yung mga maaaring epekto ng bagyo. At dahil tayo ay may maliwanag na council, may struktura, may maliwanag ng mga taong gagalaw, kaya nagtutulong-tulong sa preparedness. Kasi mas magandang preparado ka at alam mo yung gagawin mo para mabawasan yung posibleng maging epekto ng bagyo sa ating mga kababayan.
Ang sarap pakinggan, no? Mhm. Na ito mga kababayan, itong Operation Listo, lalong-lalo na sa ating mga lokal na pamahalaan, isang testament si Si Governor Governor. Gadiano na nagsasabi ng ating Operation Listo protocols ay sobrang napakahalaga at nakakatulong talaga bilang gabay ng ating mga lokal na pamahalaan, no? Salamat, Gov. Sister El? Yes, alam mo, Yusek, may dagdag. Tama ka dyan, ano? Kasi mas maganda na laging handa at napakalaking bagay na tayo ay, kumbaga, hindi pa man dumadating ang sakuna o ang isang bagay, kapag kahanda ka, kahit papaano ay nababawasan yung epekto nito sa ating mga kababayan. Gov, ang Occidental Mindoro ay nakaranas din po ng matinding pagbaha, lalo na kapag mga pagbaha po, lalo na po kapag may bagyo. Nako, yan ang ating problema kapag may bagyo. Ano po ang mga pinakamalaking kalamidad na kinaharap po ng inyong bayan? And of course, kayo po ay laging listo, handa. Pero paano nyo po ito tinutugunan? Ano po yung mga pangangailangan na ng inyo pong mga kababayan pa? Gaano po kabilis ang response ng inyo pong lokal na pamahalaan kapag may mga ganito pong kalamidad? Kasi ang kuan yung sa ating ginagawa pagka ganitong mga sitwasyon ay yung ating mga kababayan, ating gobyerno ay nagtutulong-tulong kasi una yung sa ating sa PIDRA kasi natin yung pre-disaster assessment natin, kita na kagad natin kung ano yung posibleng mangyari. At doon sa RDA na yung ating rapid disaster assessment saka needs analysis, kita na rin natin kagad kung ano yung mga kailangan ng ating mga kababayan. Kaya doon yung operation listo kasi kasama dito ang national government agencies at mga lokal na pamahalaan nagtutulong-tulong kung ano yung mga nakita nating mga risk at saka yung mga needs analysis na lumabas ay nagtutulong-tulong ang lokal na pamahalaan at national government para ito'y matugunan para nang sa gayon ay hindi naman ganun mahirapan yung ating mga kababayan. Tama, no? Ang napakalaga nung sinabi ni Governor, no? Gov, kumustang panahon ngayon diyan sa Occidental Mindoro? Sa amin ngayon, umuulan dito ngayon, umuulan. At wala naman siyang bagyo, wala namang anunsyo, pero sanay na siguro to ng ITCC or habagat. Talagang dito sa amin, tag-ulan na talaga, umuulan dito tuwing hapon. O di masaya ang ating mga magsasaka dahil tubig. makapagtanim sila ng sibuyas, no? Tama ba? Sibuyas siya. Occidental Mindoro, sibuyas. Palay po ngayon pagka tag-ulan. Pagka tag-araw ay sibuyas. Kasi mabubulok ang sibuyas pagka tag-ulan. Kaya ngayon ay preparation land preparation para sa mga pagtatanim ng palay dito sa Nako, ipagdasal natin ang abundant na harvest ng ating mga magsasaka. At sana nga, no, pero hindi natin masabi kasi na sana walang masyadong malakas na bagyo yes. Para naman mapayapa ang kalooban ng ating magsasaka. Nonetheless, Gov Ed, ano ngayon yung mga preparation ng ating opisina, ang ating PDRRM na patungkol sa habagat or patungkol sa tag-ulan, posibleng pagbaha, or etong sinabi ng ating DOST Pag-asa na may 2 or 3 bagyo for the month of July, right? Kahapon na banggitan. Ano mga disaster preparedness efforts natin, Gov? Marami na kami mga disaster efforts na ginagawa ngayon. Siyempre, yung structure natin, intact naman yan. Tapos may mga trainings tayo itong mga nakaraan para sa mga volunteers natin. At may mga prepositions na rin tayo ng mga pangangailangan in case na magkaroon ng bagyo ay naka-preposition na hindi yung kung kailan may bagyo sa kamuhakutin sa ganitong bayan yung mga relief goods at kung anong mga gamit. Pati yung ating mga mayroon kaming sea responder kasi. Yung sea responder namin nakatutok yan sa mga dagat kung saan may kailangang i-rescue, mga ganon, o kaya may takbong mga pasyente na sa isla, dadalhin dito sa hospital. Andun yung naka-prepared na lahat yung mga gamit natin yan, pati yung ating sea ambulance. Alam mo, napaka-unique kasi ng Occidental Mindoro. Kung sa lahat ng mga tagapakinig, no, kaya pinili natin ang Occidental Mindoro because of its unique position. Island kasi ito Oo. So, kaya
dapat mapakinggan natin ang boses ng isang Governor Eduardo Gadiano kung paano niya prepare ang sistema, ang mga protocols as well as yung mga food and services na pwedeng maibigay or tinatawag nga nating disaster preparedness Alam mo efforts. kasi Yusek, sa mga ganyan din, usually yung pagta-transport ng mga goods, yan ang isa sa mga kinakaharap lalo na kapag medyo malayo at isla yung iyong lugar. Of course, yung pagta-transport, yung transportation napakalaking bagay kasi Yusek. Pero ito Gov, ang inyo pong ang Occidental Mindoro po ay hindi po kikilalanin na bilang beyond compliant sa 2023 Gawad Kalasag Seal and Special Awards kung hindi po talaga kayo magaling. Syempre kapag ka na-recognize ka talagang ang tawag dyan ay talagang ginalingan, sabi nga nila. Gov, ano po yung mga best practices po na pwede nyo pong ma-share dun po sa ating mga iba pang mga lokal na pamahalaan para of course po hindi lang po kayo, lahat po tayo sabay-sabay tayong aangat at gagaling sa pagbibigay ng serbisyo lalo na po sa ating mga kababayan pagdating po sa disaster resilience. Oo, marami tayong ginagawa. Ito, sinabi ko, halos lahat ng barangay dito sa Occidental Mindoro, mayroon tayong mga volunteers. May mga volunteers tayo at itong mga volunteers natin to ay tinutulungan din natin na may uniforme sila, may mga gamit sila, tapos insured to mga volunteers natin para in case of emergency or disaster ay meron tayong mga agad na kumikilos doon sa specific na barangay. Kaya bukod doon ay meron tayong mga tinatawag na kusina ng lalawigan, meron tayong mobile wash na may CR yon at saka mayroong may potable water in case na mayroong mga lumubog na barangay ay walang makuhanan ng tubig, yun nadadala natin. At saka itong ating mga patient transport vehicle, may mga sasakyan tayo. Intact, ibig sabihin lahat ng mga kailangan. Kaya doon pa lang sa pagdating pa lang ng bagyo, alam na natin yung gagawin natin. Ganun ka-prepared talaga dito sa Occidental Mindoro. Kaya mahalaga talaga na ang bawat mamamayan ay may kakayanan na kahandaan ang mamamayan, ang individual, ang ating organisasyon o ang mga pamayanan o ang estado na umangkop sa anumang disaster at makabawi kung sakali mang magkaroon ng epekto ito sa ating mga kababayan. Kaya yun yung resilience na kahandaan, resilience sa pagiging angkop natin sa anumang mangyari. Kaya yun, ang Occidental Mindoro ay kinilala dahil sa mga kahandaan natin at yung kaangkupan natin at yung pagbawi natin kaagad sa anumang epekto ng disaster ng pagbaha at typhoon dito sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Kahandaan. At syempre sa kahandaan na yan or paghahanda, kailangan natin ng liderato. Okay? Gov Ed Gadiano, maraming salamat sa pagpapamalas ng magandang liderato sa aspeto ng disaster preparedness, resiliency at magiging sa pagresponde, no? And bilang pangwakas, Gov Ed Agyaman Apu, and ay, Ilocano kayo gayam. Nagsautay din at patungkol dyan sa PAFF. Gov, hikayatin mo naman ang ating mga kababayan dyan sa Occidental Mindoro para sa disaster preparedness natin at maging ang mga punong barangay at mga local chief executive sa ating mga municipalities. At Opo, Yusek, gano'n nga ang ating mga barangay talagang laging nakahanda po yan. Talagang always prepared po sila, lalo na ating mga mayors. Kasi dito naman ay halos nagkakaroon kami ng madalas na communication. Talagang nakahanda kaya ang ating mga kababayan ay ibig sabihin, panatag sila. At dahil mula doon sa barangay din, may mga volunteers din tayo. Ang dami nating mga volunteers, kaya sama-sama kaming gumagalaw. Kaya yun, pagkakataon ko na rin magpasalamat sa mga national government agencies. Yung mga national government agencies na natin na nandito, lalo na yung mga sa DILG, yung under ng DILG, like the PNP, yung itong ating, itong sa FIRE, itong Philippine Army, at tulong-tulong ko ba, lahat ng national government agencies, talagang anytime yung operation center namin, basta may bagyo, open na yun, nandyan na silang lahat. Wala pa man, hindi pa man dumadating, doon na, nag-uusap-usap na kami kagad. Kaya ganun, preparado at madalas na nangyayari din sa Occidental Mindoro pagdaan ng bagyo, pero talagang ang mamamayan ng Occidental Mindoro ay may kahandaan. Ibig sabihin, resilient kami. Kumaga sa anumang disaster na dumating dito. Maraming salamat, Lakay.
All right. Gov, maraming salamat. And of course, regards si Secretary Benhar Abalos. Opo, kasi kay Secretary Ben Abalos, talagang ako po idol ko po yan si Secretary. Yung inilabas na operation listo para sa disaster resilience, talagang detalyado na po doon yung dapat gawin para maiwasan natin anumang malubhang epekto kung bago, halimbawa, dumating ang bagyo at kailangan i-preventive evacuation na kagad yung mga tao. Yung mga talagang binabang malubha ay i-evacuate na natin yun para hindi sila maapektuhan pagdating ng bagyo. Talagang doon sa operation listo talagang detalyado na yung dapat gawin. Kaya maraming salamat doon sa nilabas ng DILG sa pamamagitan ng ating Secretary Benhar Abalos. Maraming salamat. Idol ko po yan. Diyos Aguina, Governor Eduardo Gadiano ng Occidental Mindoro at sa lahat ng mga kababayan natin sa probinsya ng Occidental Mindoro. Thank mabuhay you, ka, Gov. Gov. Mabuhay po kayo. At syempre, Lady L, minus Lacaydeo. Makakapanayam din natin si Mayor Norman Sabdado ng Sabdao. Ayan, Sabdao Yusek. Sabdao ng San Miguel, Leyte. Ayan. Mayor, kumusta po ang mga kababayan natin sa San Miguel, Leyte? Bumati po kayo. Kumustahin po nyo sila? Sana nakikinig ang buong munisipyo ng San Miguel at probinsya San Miguel, Leyte. at probinsya ng Leyte. Yes, Mayor? Unang-una, maraming salamat po, Yosik Odilon, no? At saka kay Ma'am Elaine. Pakiabot na rin po yung pasalamat namin kay sa mahal nating Secretary Benhar Abalos. Sa pagkakataon po na ibinigay po sa amin para po yung bayan ng San Miguel, Leyte, ay maibahagi rin po namin yung ilan na mga best practices po meron po kami tingkil po in relation sa National Resilience Month celebration po natin. Okay, Elaine, take it away. Alright. Nako, katulad din ng Sabdao Yusek, ang San Miguel, Leyte ay kinilala din bilang fully compliant sa 2023 Gawad Galasag Seal and Special Awards. Eto, Mayor, ano naman po yung mga pangunahing inisyatibo ng inyo pong lokal na pamahalaan para, of course, mapaigting ang disaster resilience at disaster risk management, lalo na nga po ang Pilipinas paborito ng mga disaster, mga bagyo. Kaya po, ano po ang inyo pong mga action and of course kung paano po tayo naghahanda po doon sa mga disaster-related incidents po? Yes po, Ma'am Elaine. Unang-una po, the Municipality of San Miguel, Leyte, we adhere to the established standard set forth po sa Operation Listo na ipinalabas po ng Department of Interior and Local Government. And with that, dito po sa bayan namin, meron po namin established and functional na Local Disaster Risk Reduction Management Council. Hindi lamang po sa munisipyo na level, ay this goes down to the barangay level. Kaya po dito sa amin, yung well-established po yung operation center namin, 24/7 po ito. And para po mapaigting pa namin yung kumpanya namin towards disaster awareness and resilience, we intensify our competency and management system on the 4 thematic areas of disaster. Such that yung bayan po namin, meron po namin kompleto na mga disaster planning documents sa disaster prevention and mitigation. Ganon din po sa disaster preparedness at saka sa disaster response, and that includes sa disaster rehabilitation and recovery. Kaya po, ayun, kinilala po tayo ng Office of Civil Defense at saka ng National Disaster Risk Reduction Council na yung San Miguel nga po, nakakuha tayo ng pagkilala sa Gawad Galasag Award for the year 2023. Sister L, Mayor, bukas pupunta ko ng Tacloban for Love for All. Love. Pupunta ka ng Tacloban bukas. Ayun, Love for all. Mayor, malayo ba ang San Miguel sa Tacloban? Mukhang plano mong puntahan si Mayor. Yes, Yusek, nandun po din kami bukas. Nandun pala. Malapit lang po. It's around 40 minutes po from Tacloban City. Para sa ating mga tagapakinig or mga nakikinig sa ating DILG sa DZRH, can you please describe kung ano tong San Miguel, Leyte? Is it a coastal municipality? Mountainous ba to? Landlocked ba to? At ano yung major na disaster or tawag dito crisis na kinakaharap ng ating mga mga mamamayan ng San Miguel in terms of disaster?
Yes po, Yusek. Yung bayan po namin, ito po yung top 2 hazard namin. No? Una, yung baha po. Pangalawa, yung landslide. Yan po talaga yung top 2 hazards po namin dito. Ay, yung San Miguel Leyte po kasi, Yusek, Ma'am Elaine, located po kami dito po sa Northern Leyte. Ito po ay nasa gilid ng dagat at bundok. Kaya po, yung labas po ng bayan namin, kami po ay catch basin po, at saka flood prone. Bali po, yung mga tubig baha mula po sa karatig bayan namin, ay dito po tumatakbo sa bayan namin. Kaya po, ayun, catch basin po kami. Palagi po talagang yung sakuna ng baha, yung disaster na yan po talaga yung palagi po namin na naranasan dito sa bayan namin. Wow! So anong income classification ng San Miguel? Yusek, as of now, nasa we call it fourth class municipality pa tayo. First class. We are hoping na lumabas na po yung fourth reclassification coming from Department of Finance to third class. Mayor Norman, fourth class, no? Yes po, Yusek. Wow. As of now, fourth class municipality po tayo. Okay, so sa kanina nabanggit ni Mayor Norman yung kanilang pag-aangkla sa kanilang mga disaster preparedness and resiliency efforts doon nga sa 4 pillars ng DRRM. At syempre, kailangan yun talaga ng mga tawag dito, kapital or pondo para magiging functional. Totoo ka dyan, Yusek. Malaking bagay kasi yun. Yun, kailangan yun. Totoo. And kaya ngayon naman, syempre, 4th class municipality, paano yun po natutugunan? Syempre, catchment basin, tapos may landslide kayo. Paano niyo po natutugunan itong napakalaking hamon na nagbabadyang mga disasters sa inyo, Mayor? With the disaster planning documents po na meron tayo, we effectively collaborated with other national government agencies. Kaya po yung bayan namin, unang-una gusto namin matugunan po yung baha na problema namin dito. Sa pamamagitan po ng collaboration natin sa national government, particularly po sa Office of Civil Defense and to the Office of the Speaker, na siya rin po yung tinatawan po namin sa First District ng Leyte. Yung San Miguel Leyte po, naging recipient po kami mula nang naupo po ako bilang alkalde hanggang ngayon, na umaabot na po ito ng sobrang 1 billion pesos na flood control project Yusek Odilon at saka Ma'am Elaine. Kaya po sa ngayon, malaki po yung pakinabang ng mga mamamayan namin. Hindi na po tulad dati na yung baha ay kaagad po umaakyat sa bahay, things like that. But with the flood control we have right now, ay unti-unti na pong nabawasan yung problema po na kinakaharap namin sa tuwing tag-ulan. Ayun na nga po, diretso na po yun, malaking baha po yun talaga dito sa amin. O ito naman yung... Other than that, sa financial side, as to the infrastructure services or project na kailangan ng bayan namin, in terms of human resource capability development, Yusek Odilon, we coordinated with the Office of Civil Defense, para lahat ng mga disaster personnel namin dito, maging yung mga empleyado ng munisipyo, barangay officials at saka municipal officials, all of us, Yusek, we undergo the basic and advanced training on disaster management, such that yung tinatawag natin, Yusek, na incident command system. So with that capability po na laman namin, kaya mabilis lang po namin mapabatid sa mga mamamayan namin yung kadelikaduhan ng sakuna. Kaya po napaka-cooperative naman and they are proactive in that way. Bagamat kunting ulan lang ay baha na po sa amin, so far, wala po din kami casualty so far. So far, no? Alam mo, Elaine, Mayor, maraming salamat kasi dinadala mo, binabalikat mo at sinasangguni mo yung problema because of, meron siyang binanggit collaboration. Yes, okay. At itong collaboration na to, napakahalaga dahil magtulong-tulungan ang House Speaker, Office of Civil Defense, kung sino pa man, DILG, or sino pa bang, ahensya ng gobyerno na tumutulong sa San Miguel and of course sa liderato ni Mayor Norman. Ayan dapat ang mga leader natin. Yung hindi ba mahiyang magsabi, no? Kaya mo may flood control siya. Ngayon wala siyang casualty. Hindi na yung baha, medyo mitigated na. Magaling.
Yes, tama, Oo. Yusek. Napakalaking bagay. Tsaka yung mga proyektong ganyan, di ba, Yusek? Prevention talaga eh. Kailangan unahan mo na bago pa dumating, dapat handa ka na. Kaya naman hindi nakakapagtaka na sila ay mayroong Gawad Kalasag Award na natanggap. Pero, Mayor, nabanggit niyo po, kayo po ay madalas bahain, lalong-lalo na po catch basin ang inyo pong lugar. I'm sure hindi po madali sa inyo pong mga kababayan, lalo na po yung pagdating sa pag-recover sa kanila pong pangkabuhayan, lalo na po kapag mayroong kalamidad. Ang problema po dyan, after na po ng calamity, yung epekto po sa ating mga kababayan. Mayor, ano po yung mga best practices po ninyo na ibinabahagi lalo na po dun sa ating pong mga kababayan? Paano nyo po sila tinutulungan? Paano po mabilis na nakakaahon ang inyo pong lugar despite of may mga calamities pong dumadaan po sa inyo para naman po ma-adapt ng iba din po nating mga LGU? Yes po, Ma'am Elaine. Unang-una po, after the disaster or even during the disaster, Ma'am Elaine, kinakandak na po namin yung Rapid Damage Assessment and Needs Analysis, yung RDA na po na tinatawag natin. Tapos pag makita na po namin yung damages, unang-una po, ginagamit namin yung pundo ng bayan para po mabilisan at saka, yun nga, yung action local lang po. Subalit, the damages are just too huge sometimes, so we simply coordinated with the Office of the Agriculture para po mabigyan po ng assistance yung mga farmers natin. At ayun din po, palagi po nandun yung Tingog Party List, nandun po yung office ni Speaker bilang kinatawan po namin dito, and other national government agencies like DOLE, like DSWD, things like that. Even DILG, hindi po kami pinababayaan. We are so much thankful with the guidance ng regional director namin, down to the provincial director po namin, lalong-lalo na po yung MLGO namin dito na napaka-active as far as guiding our LGU on its operations. Talaga naman, talaga si MLGO, kilalang-kilala ni Mayor Norman. Oo. Pero, Mayor, okay bang maging mayor during disaster? Napakahirap niyan, Yusek. Sige nga, Mayor. Paano ka naman? Diyos ko, kung may disaster, paano ka naging mayor pag disaster, Mayor Norman? Ang hirap-hirap kaya, no? Oo. Mayor, matitigas din bang ulo ng mga tao during disaster? Yusek, dahil na rin po sa karanasan namin sa Super Typhoon Yolanda, at saka yun nga, this is already a reality in our municipality from time to time na may ulan, bumabaha po. Nakakuha na po ng aral yung mga kababayan natin dito ay hindi na po ganon tigas yung ulo natin. Pag meron na po natin pinapalabas na preemptive at saka evacuation plan in cooperation with the, dito kasi sa San Miguel, Yusek, Odilon, napaka-active po yung Barangay Disaster Risk Reduction Management natin na council, at saka we have also our Barangay Disaster Plan. Pina-follow lang po namin lahat ng mga plan po namin. Kaya nga po zero casualty kami despite of the fact na 4th class municipality, tapos kulang nga yun ng pundo at saka catch basin kami o flood prone. Dahil nga po maganda po talaga yung collaboration mula sa mamamayan hanggang sa mga officials at saka sa national agencies po. And we are so much thankful na hindi po talaga kami pinababayaan. Yun po yung ginagawa po namin, Yusek. Wow, okay. Ang pag-implement ng plano, collaboration, coordination sa mga ahensya ng gobyerno, ang hindi pagpapabaya, mga lessons learned sa mga experiences ng mga San Miguel. Wow, those are all elements dito sa dialogo natin, usapang lokal with Mayor Norman Sabdao ng San Miguel Leyte. Mayor, bilang inspiring leader sa buwan ng July, dahil nga National Resilience Month, ano ang pwede nating mensahe sa ating mga kababayan at sa mga nakikinig na mga lokal na pamahalaan sa ating mga lokal na opisyales? Yes po, Yusek. Sa buwan na to, Yusek, maglodon po kami ng isang activity, yung tinatawag natin na TikTok o Reel, na campaign towards disaster awareness and resilience. Mayroon po namin competition na ilodons po dito sa lahat po ng sasali. Kung sino man yung manalo, may 5,000 pesos doon, at saka yung top 10 na mapipili, mayroon sila tigo 1,000 pesos. Yung laman po ng Reel o kaya TikTok is to encourage our kababayan in celebration sa National Resilience Month natin na ma-heighten yung awareness sa disaster, at saka yung preparedness na aspect. So ganun po yung namin, yung pa-contest namin dito para yung kababayan namin always ready, at saka yun, mapalayo tayo sa mga casualty. Things like that. Ganun po yung ginagawa namin dito, Yusek. At nais ko rin po, Yusek, pasalamatan yung
governor po namin dito, si Governor Ikot Pitilyan, na ganoon din po, hindi po kami pinababayaan. Isang tawag lang po, malaman lang ng office niya, talagang nagpapadala na po ng tulong kung ano man yung tulong na kinakailangan namin. Yung Tingog Party List, tumulat sa simula, hindi po kami pinapabayaan. Yung speaker po natin, na siya po yung kinatawan ng 1st District, yung DILG, the rest of the national government agencies, thank you very much po sa ating lahat. Na yung bayan po ng San Miguel, bagamat 4th class, at kami po ay natatago po sa probinsya ng Leyte, hindi nga po siguro nyo alam kung paano po papunta dito. Bagamat ganun po yung sitwasyon, ay nanatili po kami na lumalaban. At kasi dapat resilient po tayo lahat. Wow! Oo. Mayor, maraming salamat. Oo nga pala, Gov Ikot. Kay si Gov. Hi, kumusta po kayo? Eduardo Gadiano, thank you so much po sa inyo. And of course, kay Mayor. Saan na ba yung pangalan ni Mayor? Wala Mayor Norman Sabdao. Ayan, maraming salamat. Thank you po. Mabuhay po kayo at ipagpatuloy nyo po yung magandang sinimulan ninyo sa inyo pong mga lugar dyan po sa San Miguel, Leyte. And of course, yun naman po sa Occidental Mindoro. Kakatuwa, no, Elaine, no? Yes, Yusek. Passionate din sila sa mga usaping DRRM and disaster preparedness. Napakahalaga kasi niyan, Yusek, para maganda yun, di ba, yung na-avoid natin yung mga casualty. Napakahalaga nun, Yusek, kapag mayroong mga kalamidad, mga ganyan. Pero Sister El, alam mo, during disaster or crisis, natetesting kasi ang leadership ng ating mga local officials. Oo. Kaya nailalabas talaga yung mga potentials, yung kanilang leadership, yung kanilang mga commitment, and as a strategist. Yes, tama, Yusek. Napakahalaga nga nun. Pero mamaya, Yusek, aside naman dyan sa, of course, usapang paghahanda pagdating po sa mga kalamidad and mga disaster, mayroon pa tayong makakausap mamaya sa ating DILG Connect para naman, Yusek, sagutin ang ilang katanungan ng ating mga kababayan para sa DILG. At malalaman natin yan mamaya sa ating pagbabalik Pilipinas, ang oras 1 minuto bago mag 5:00. Pursuant to EO number 139 dated August 18, 2021, amending EO number 115 dated August 5, 2002, the beneficiaries of barangay officials who died during their term of office can receive death and burial assistance nationwide. The beneficiaries of Tapunong Barangay can receive 20,000 pesos for death benefits and 2,000 pesos for burial expenses, while the beneficiaries of the Sangguniang Barangay members, Sangguniang Kabataan Chairman, Indigenous People Mandatory Representatives, Barangay Secretaries, and the Barangay Treasurers can receive 10,000 pesos for death benefits and 2,000 pesos for burial expenses. In availing the barangay officials' death and burial assistance, the following are the documentary requirements. The total processing time of barangay officials' death and burial assistance is 46 working days, including the 20 working days for the DBM to release the fund. Since the implementation of the BOLP program in 2002, the DILG has provided a total amount of 686,386,000 death and burial assistance to the beneficiaries of the DBOs. Currently, the continuous enhancement of the BOLPA information system is one of the priorities of the department as the processing of death and burial assistance is being done online. This effort underscores the department's commitment and support to the marching order of our president to facilitate the full digitalization of processes in the bureaucracy and collectively strive towards a matatag na bagong Pilipinas. Nagbabalik po ang DILG sa DZRH Break Time at dumako na tayo ngayon sa ating DILG Connect at atin pong bigyang pansin ang katanungan ng ating kababayan sa Department of Interior and Local Government. At Yusek, sino ang ating makakasama ngayon para sagutin ang katanungan ng ating mga kababayan? Meron daw tayong kaibigan, kakampi from the Department of Labor and Employment, Director Eva. Pwede ipakilala natin siya? Yes po, Yusek. So, ito ay walang iba kundi si Director Patrick Patriwirawan Jr. ng Bureau of Local Employment ng Department of Labor and Employment. Director Patrick, sir, thank you so much sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon dito sa DILG sa DZRH. At alam mo naman sa ating DILG Connect, Sir Patrick, nakatanggap kasi kami ng inquiry from a complainant. So, pero pabatiin muna natin si Director. Hello po,
na-excite si Yusek eh. Na-excite ako. Hello po, Director. Hello po, magandang hapon po, Ma'am Elaine, Yusek Odilon. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa Department of Labor and Employment. Alright. At Yusek... Ang tipid ni Director Patrick, no? Pero simple lang. Keep it short and simple. Yes. Pero eto na, nako, Director, meron po kasing dumulog dito sa atin sa DILG. Ikaw Ayan. na po, Director Eva, ma'am. Ayun po, eto po sir ang kanyang concern. Kukuha po sana ako ng mga government mandated requirements upang pansamantalang makapagtrabaho habang wala pang pasukan ng senior high. Pero, noong nagpunta ako sa barangay hall para kumuha ng barangay residency certificate bilang first-time job seeker, ay hindi po ako binigyan ng barangay. At anila ay malalagot daw sila. Nako. 17 years old pa lang po ako at sa susunod na taon pa lang magiging 18 years old. Syempre, di ba? Next year. Yes. Sa pagkakaalam ko po, mayroon namang out-of-school youth na pwede nang magtrabaho at makakuha ng government requirements. Maaari po bang makahingi ng paglilinaw ukol dito, Director? Director. Okay po. Maraming salamat po sa katanungan po na yan. Unang-una po, lilinawin natin, no? Wala pong age requirement ang pagkuha po ng benefits mula po sa First-Time Job Seekers Assistance Act. No? Ayon po sa batas na ito, no, binibigyan po natin ng benefit lahat po ng mga first-time job seekers, mga unang beses po na magtatrabaho sa pamamagitan po ng pagkuha nila ng certification mula po sa kanilang barangay. Hindi po nagbigay ng age requirement ang batas, kaya po lahat po ay maaari pong kumuha ng certification na ito mula sa kani-kaniyang mga barangay. O yan. Maliwanag, Hindi, no? hindi Director daw kailangan. Eva. Oo. Apa. So, uulitin natin sa mga barangay officials, hindi naglagay ng age requirement ang batas para sa as a first-time qualification, job seekers. as a qualification para makakuha ng clearance Opo. sa mga first-time job seekers. Okay? Okay. So, dun sa querent, sana nakikinig siya kasi napakaganda ng ng pagpapaliwanag ni Direct- Sir Patrick. At saka, pero Director, yung pagdating po dito sa, sino po yung mga eligible sa First-Time Job Seekers Assistance Act? Yes po. Isa lang po yung binigay na kondisyon po ng batas, no? Dapat po unang beses po tayong maghahanap ng trabaho. Ngayon, sino po ang mga eligible na mga pwedeng kumuha po? Yung mga covered po ng mga unang beses na maghahanap ng trabaho. Kasama po dito yung mga graduate mula sa public and private colleges and universities, pati po yung mga graduate po ng mga technical vocational courses, graduates po ng mga K-12 education, at ang mga out-of-school youth. Kabilang na po ang mga tinatawag natin youth not in education, employment, and training, na unang beses pa lang maghahanap po ng trabaho. Kasama rin po dito yung mga estudyante na kukuha ng leave of absence at magtatrabaho po pansamantala. Ayun. Oo. Sir, para naman makatulong kami sa ating mga barangay official, alam mo, Secretary Benhar, gusto niyang tumulong sa mga barangay officials natin together with, of course, the Liga ng mga Barangay President, si Ma'am Yes. Jessica D. Opo. May template ba tayo ng clearance na yan para i-disseminate na lang natin sa lahat O, ng mas mga madali. 40, mas Opo, madali. mas madali. 42,000 na barangays, please? Yes po. Sa ilalim po ng joint memorandum circular po na pinirmahan po ng interagency members, kasama na po ang DILG at ang DOLE dito, nagkaroon po tayo ng mga rules kung paano po ang pag-iimplementa ng first-time job seekers assistance, lalong-lalo na po yung pag-issue po natin ng mga certification. So, i-cascade po natin yan sa ating mga local government units sa tulong na rin po ng ating mga public employment service offices po sa kani-kaniyang mga local government peso. units. Yes po. Wow. Pero kung sakaling gusto nyong tumulong DILG para mas mapabilis ang pagkalat ng forma or templated na clearance for our first-time job seekers, nandito po kami. Nandiyan ang office si Secretary Benhar Amalos, Sir Patrick. Alam mo naman, ang DOLE at DILG.
Yes. Hindi lang close, super close. Ayan. Alright. Okay. May pahabol pa, Ayan. Yusek? Okay na tayo? Or may pahabol pang tanong? Maraming salamat, Sir Patrick. Huwag kang magsawa, Sir Patrick, ha? Ito kasi, itong DILG Connect, at kinoconsolidate din namin itong mga issues and concerns ng ating mga kababayan para masalong magiging, iparamdam natin sa kanila na hindi lamang programa or mga aktibidades, pero pwede rin silang ma-enlighten out of this sa DILG, sa DZRH. Para aware sila sa mga batas na kailangang malaman din nila. Yes. Ayun. Director Eva? Ayun po, para sila ay maka-avail ng tamang proseso ng mga government or public services na available sa kanila. Maraming salamat, Director Patrick. Maraming salamat po, Yusek Odilon, Ma'am Elaine, and Direct. Okay. Nako, maraming salamat kay Director Patrick nabubulol ako, 'di ba? Patriwirawan, ayan, Junior. Alam mo, Director, di mo naman sa akin sinabing tongue twister yung last name. Hindi, pero thank you so much. And of course, shout out ko lang si Dolly Secretary Benny Laguesma. Ayan, hi Sec. Nako, si Sec madalas po yung nagpapa-interview dito sa atin sa DZRH. Mukhang busy lang talaga ngayon si Secretary, kaya hindi tayo napagbigyan. Last week din, marami silang event, Yusek, kaya Naku, lahat yata ng mga ahensya ng gobyerno. Totoo, parang natutulog pa ba kayo? Kaya naman palakpakan naman natin sila. Yes! At nako, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood, nakinig at sinamahan tayo ngayong araw dito sa ating programang DILG sa DZRH Break Time. At minus la kay Mayor Deo Macalma na mukhang napuyat. Anyong nga saya. Ayan, maraming salamat po. Magsama-sama po tayo hanggang sa susunod na Miyerkules dito po sa ating programa. Ako po si Sister Elaine Apit. At of course, sa ngalan naman ni Secretary Benhar Abalos, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik, pag-embrace, pagyakap, at pagsuporta sa liderato ng ating Secretary Benhar and sa mga programa ng DILG from our Undersecretary, mga Assistant Secretaries, mga Directors natin, hanggang sa MLGOO, mga Cluster Officers natin, sa lahat na mga bumubuo ng DILG family. Maraming salamat. And syempre, Sister El, sa lahat ng mga lokal na pamahalaan, alam mo, yung mga LGUs, yan yung the future is local. Yes, I agree. Kaya kailangan supportahan natin at maraming salamat sa inyo. Alright. Yusek, di ka pa hindi mo pa binati si Secretary. Minus Secretary Abalos. Ayan. Binati natin sa ngalan ni Secretary Benhar Yusek, Abalos. kailangan i-extra mo yung pangalan mo kasi marami kang fans. Really? Ito po. Ayan. Ako po, si Odi Pasaraba. Ayan. Hello sa mga fans mo. Ang Ibanag at Ilocano at Pilipino sa bansang Pilipinas. Ayan. Susunod na po ang programang Balansyado kasama si Sir Henry Uri at Miss Karen Oyong. Pilipinas ang oras, 13 minuto na po makalipas ang alas 5. Bye! Nag-overtime ba tayo? Yung napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tumutok, makinig, alamin ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time.